Zoe. So alam niyang nandun sa loob si Lynette. Hindi niya tinulungan? Iniwanan niya dun si Lynette? Nag-uumpisa pa lang tayo, Zoe. Anong nag-uumpisa? Be patient and wait. Dahil paparating pa lang siya. Sino? Your motherly savior. Ano ba nangyari, Lynette? Bakit kayo namatay? Kung hindi kami nag-angay ni Zoe, hindi ako mawawalan ng malay. Naitulak niya ako, tumama yung ulo ko. Nawalan ako ng malay. Tay, di ba nakasulubong natin yung si Zoe bago nagkasunog? Hindi niya man lang sinabi na nasa conference room si nanay. Wala siyang pakialam na nasa panganib si nanay. Kaya pala nung nasa labas, di ba sabi niya po gusto niya mamatay si nanay? I think may kinalaman si Zoe sa nangyari kay Lynette at sa sunog. Nagising na si Lynette. Nagsalita na siya. At sinabi niya na si Zoe ang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. Mas nangingibabaw ang galit sa puso niya kaysa utak niya. Kung magpapatuloy ito, masisira siya. And I don't want that to happen. Protect Zoe at all costs. O Beng, kailangan talaga nating matagpuan si Zoe. Bakit niyo hinahanap si Zoe? Because she has a lot of explaining to do. So what is it this time? Ano na naman ang ibibintang niyo sa kanya? Hindi ako nagbibintang. Gusto ko lang siyang tanungin sa sinabi ni Lynette na hinayaan siya at hindi siya tinulungan ni Zoe nung nasusunog ang conference room. So naniwala ka naman sa kabit mo? Dahil alam ko hindi nagsisinungaling si Lynette. Kahit din sa akin marinig na sarili kong anak kayang gumawa ng masama. Because she's supposed to save lives. So what's the point in talking to Zoe? Naniwala ka na kay Lynette, hindi ba? That's unfair to Zoe. Bakit? May proof ba kayo? We don't need to talk to Zoe, Obeng. If it's proof that you want and you want to prove na hindi nagsisinungaling si Lynette, I have it. Kasi kitang-kita dito sa CCTV kung paanong iniwan ni Zoe si Lynette doon sa kwarto sa kung saan siya nakulong. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nagpapanik. Parang relax lang, parang walang nangyari. She intentionally left Lynette there. Panoorin niyo. So, ngayon yung sabihin sa amin na inosente yung pinakamamahal niyong apo. Paano kung hindi ako naligtas ni RJ? Baka wala na ako dito. Nay, wag mo na pong isipin yun. Ang importante po, ligtas ka. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Zoe. Hindi ko siya mapapatawad. Punong-puno na ako sa kanya. Kung dati, naaawa pa ako sa kanya dahil sa sitwasyon niya, ngayon hindi na. Siya ang nagbibigay sa akin ng rason kung bakit ako nagagalit sa kanya. Naintindihan po kita, Nay. Lalong masakit po sa akin kasi yung sarili kong kapatid yung gumagawa ng masama sa'yo. Anak, hindi ka pa napapagod? Kahit kailan hindi ka niya tinuring na kapatid. At kahit kailan, hinding-hindi ka na matatanggap. Lalong-lalo na ngayon. Gusto niya magalit? O sige, magalit siya. Hindi ko siya uurungan. Pagod na akong umintindi sa kapatid mo. Pagod na akong maawa sa kanya. At isa pa, hinding-hindi na ako papayag na saktang ka pa ni Zoe ulit. Hindi na. Ate, until now, I still can't believe na magagawa ni Zoe yan.
bigla ko tuloy natanong yung sarili ko. Did I miss something? Saan ba ako nagkulang? Kaya ba nagkaganon si Zoe dahil naging masamang ama ako sa kanya? Wala kang kasalanan, Obeng. Don't blame yourself. Huwag ka nga makinig sa panggagaslight ng anak mo. Alam mo si Zoe, parang ang nagiging normal na sa kanya ang pagiging masamang ugali. Yun yung kaisa-isang pinamana sa kanya ng nanay niya. And I think she really has to face the consequences of what she did. Ate, ayoko pa rin makulong ang anak ko. Hindi naman makukulong ang anak mo, Obeng. Unang-una, hindi naman siya ang nag-start ng sunog. Pangalawa, hindi naman siya makukulong dahil hindi niya tinulungan si Lynette as per the Good Samaritan Act. But, I really believe she has to be punished for what she did. And don't worry, I think I have a better idea of how we can make her pay for what she did. What do you have in mind, ate? Giselle, Ray, pare. pinatawag mo daw ako. Yes, Ray. Meron tayong importanteng pag-uusapan. And this is about Zoe. Meron ako naisip kung anong dapat nating gawin para pagbayaran niya yung mga ginawa niya. Puntahan mo ko rito.